Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masarap at masaya sa pakiramdam ang pag-ibig. Lalo na nga at kung ito ay parehas ninyong nararamdaman ng taong napupusuan. Pero paano kung dumating ito sa punto, ang inaakala mong masayang emosyon ay mapalitan ng takot? Dear Papa Dudut, kumusta po at nais ko po kayong batiin ng isang magandang araw o gabi. Ako nga pala si Zeki. Hindi ko tunay na pangalan. I am 30 years old at currently single. O baka po mag-react yung iba dyan kung bakit binabanggit ko na hindi ako taken. Medyo related kasi sa pakikipagrelasyon ng nais kong ibahagi sa inyong kwento. This is not a typical rom-com situation na madalas ay mapanood ng marami sa mga drama. Yung tipong happy ending ang lahat after some struggles. Yung sa akin kasi imbes na happily ever after ay naging hell forever na tipo ng istorya. Kung bakit ko nasabi yon ay hayaan niyo akong simulang ibahagi ang isa sa mga hindi ko makakalimutang pangyayari sa aking buhay. Nangyari ang aking kwento noong ilang taon matapos kong makagraduate sa kolehiyo. At kakalipat pa lamang sa isang pribadong kumpanya sa Manila. Ako yung klase ng tao na mahiyain at hindi approachable unless you talk to me first. Ayoko din kasing masabihang feeling close sa mga maituturing na senior ko sa trabaho. Medyo nakikiramdam din ako sa kanila dahil bagong mukha lang ako doon. At iniiwasan ko din na maramdaman ng aking mga katrabaho na threat ako sa kanila. Hanggang maaari quiet lamang ako para iwas issue na din, hindi ba? Until makilala ko si Nika, hindi niya tunay na pangalan. Unlike me, bubbly na tao si Nika. Kumbaga siya ang best friend ng lahat sa aming department. Maganda siya, maputi, matangkad and model-like talaga ang figure niya. Perfect na kung perfect. Kaya naman madami din sa mga ka-work namin ang talagang may crush sa kanya. Since bago nga ako sa work ay hindi din maiiwasan ang asaran na baka daw ako na ang hinihintay na Mr. Dreamboy ni Nika. Ako naman ay hindi sila masyadong pinapansin at tinatawanan lamang sila dahil sino ba naman ako, hindi ba? Simple lang akong manamit at hindi naman gaanong kagwapuhan para magustuhan ng isang diyosang kagaya niya. Although aaminin ko po sa inyo na type ko din talaga si Nika. Sino ba naman kasing hindi mahuhulog sa kanya bukod sa maganda ay super bait pa niya. Ni sa hinagap ay hindi po talaga ako umasa at nangarap na mapapansin ako ni Nika. Kaya naman laking gulat ko noong bigla niya akong yayaing lumabas, kaming dalawa lamang. Medyo duda pa nga ako noong una dahil baka naman napipilitan lamang siya dahil nga sa panunukso ng aming mga kasamahan sa trabaho. Pero dahil ayaw kong mapahiya siya ay pumayag din ako sa gusto niyang hangout na kaming dalawa lamang. Kabado pa nga ako noon na akala mo naman ay first time ko lang na makipag-date. Pagdating ni Nika ay dumiretso na din kami kaagad sa napili naming kainan. Habang nagkwekwentuhan kami ay mas nakilala ko pa si Nika.
Dito ay mas lumalim ang aming nararamdaman sa kanya. Pagkatapos ng date namin na yon ay nag-usap kami na muling lalabas kapag nagkaroon muli ng oras. Super saya ko ng oras na yon, Papa Dudut. Sino ba namang mag-aakala na makakadate ko ang dati pinapangarap ko lang na babae? Hindi ko tuloy maiwasang umasa na baka nga naman tama ang mga katrabaho namin na ako ang hinihintay na Mr. Dreamboy ni Nika. Naulit pa ng ilang beses ang paglabas-labas namin na yon ni Nika hanggang sa dumating sa punto na umamin ako sa kanya. Matagal bago siya sumagot sa akin, akala ko talaga ay mababasted ako ng mga oras na yon. Pero laking gulat ko nang bigla na lamang akong yakapin ni Nika. Sinabi niya sa akin na matagal na din niya akong nagugustuhan kaya naman siya na ang nag-first move upang mas magkakilala kami. Hindi ko talaga napigilan ang sarili ko ng mga oras na yon at talaga namang nayakap ko din siya ng mahigpit. Dala na rin ang sobrang kasiyahan namin ay nauwi kami sa mas malalim na aksyon ng oras at araw na yon. Pagkapasok namin kinabukasan ay tinutokso na kami ng aming mga kasamahan. Dahil nabalitaan nila na kami na nga ni Nika. Ako naman ay ngiting-ngiti lamang habang nagpapasalamat. Sa gitna ng kasiyahang yon ay napansin ko ang head namin na tila binibigyan ako ng hindi magandang mga titig. Hindi ko alam kung bakit pero parang may something sa mga tingin niya sa akin. Si Nika naman ay iwas ang tingin sa kanya, marahil ay uncomfortable din si Nika sa mga titig na ibinibigay nito sa akin. Ako naman ay alam kong wala akong ginagawang masama sa kanya. Kaya naman hindi ko ito pinagtuunan ng pansin. Isa pa ay baka guni-guni ko lamang naman ang masasamang tingin na yon ng aming head, kaya naman hindi ko na ito masyado pang binigyan ng pansin. Ngunit may mga bagay na mahirap palang baliwalain, lalo na kung harap-harapan itong nagpaparamdam sa iyo. Simula kasi nang malaman sa opisina ang relasyon namin ni Nika, ay lagi akong tinatambakan ng trabaho ng aming head. Minsan pa nga kahit alam kong tama naman ang ginawa ko, ay talagang ipapaulit pa niya ito sa amin dahil may nakita daw siyang mali. Alam mo yung pakiramdam na mainit ang mata niya sa iyo. Ganon na ganon ang pakiramdam ko ng mga panahong yon. Hindi ko naman maintindihan kung bakit o anong ginawa ko sa kanya para pag-initan niya ako. Mabuti na lamang talaga at nandyan si Nika na nakasuporta sa akin. Kaya naman kahit papaano ay naglighten ang dinadala kong bigat na yon. Masasabi kong napakaswerte ko kay Nika dahil napakabait niya talagang babae. Dumating pa nga sa punto na nag-uusap kami na magkasama na kaming dalawa dahil nakikita at nararamdaman ko din na siya na ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Lalo pang naging buo ang loob ko noong 3 buwan na naging kami ay binalita niya sa akin na nagdadalang tao siya. Pagkarinig ko noon ay walang pagsidlan ang tuwang nadarama ko. Kaya naman kahit wala pa akong singsing na hawak ay agad ko siyang niyayang magpakasal. Nakita ko na medyo nagulat at nag-alangan din si Nika sa mga namutawing salita sa akin. Pero pumayag din naman siya. Pagka-uwi ko ay ibinalita ko ang lahat sa aking mga magulang at gano'n na rin ang plano ko na pakasalan na ang aking nobya. Masaya naman sila para sa akin dahil nasa tamang edad na rin naman ako para magkapamilya. Dahil wala nga akong naipresentang singsing kay Nika ay bumili ako ng araw ding yon ng engagement ring saka nagtungo sa kanyang tinutuluyang apartment. Bala ko siyang sorpresahin dahil alam ko namang napaka-espesyal para sa mga babae ang ganitong mga pangyayari sa kanilang buhay. Kaya gusto ko din na maging memorable ang aking proposal. Sisipol-sipol pa nga akong umakyat, dala-dala ang pagkain, bulaklak at singsing na ibinigay ko sa babaeng pinakamamahal ko. Nang nakarating ako ay nakakailang katok na ako
ay wala pa ding nagbubukas ng pintuan. Nagtataka naman ako dahil alam kong nakauwi na siya sa kanyang apartment. Dahil nag-message pa siya sa akin. Tatawagan ko na sana siya nang bigla akong makarinig ng mga yabag ng paa sa hagdan malapit sa pintuan ng apartment ni Nika. Tumabi naman muna ako sa gilid na bahagi upang hindi din ako makakaabala sa sino mang dadaan dito. Akmang idadial ko na sana ang numero niya nang makita ko na ang naririnig ko na paakyat na yon sa apartment ay si Nika. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang head namin na nakayakap pa sa kanyang bewang. Hindi nila ako napansin dahil nasa may bandang gilid ako at natatabingan ng parang poste doon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga panahong yon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig ng mga sandaling ito dahil base sa kanilang mga aksyon ay may relasyon sila. Binigyan ko naman ng benefit of the doubt si Nika dahil nakikita ko na galit siya at umiiwas. Pero lahat ng yon ay naglaho nang marinig ko siyang magsalita. Bakit mo pa ba ako pinupuntahan? Hindi ba hindi mo natanggap ang batang nasa sinapupunan ko? Kaya nga napilitan ako na makipagrelasyon sa taong hindi ko naman gusto. Nagpantig po talaga ang aking tenga sa aking mga narinig, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Ramdam ko na parang pinupunit ang aking puso sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Gusto kong umiyak at magwala ngunit hindi ko magawa. Nandidiri din ako noon sa kanilang dalawa dahil alam naman sa buong opisina na may asawa na ang head namin. Ngunit nagawa pa din itong patulan ni Nika. Nakapasok na sila lahat-lahat sa loob ng apartment pero ako ay naroroon pa din at nakatulala lamang. Hindi na ako naghintay pa doon. At nanghihina akong umalis sa lugar na yon, Papa Dudut. Sobrang lumong-lumo ako sa aking nasaksihan. Hindi ko akalain na ang babaeng inakala ko na perpekto para sa akin ay may ganitong pag-uugali din pala. Nagpasya ako na bukas din ay makikipaghiwalay na ako sa kanya dahil hindi ko maatim na lolokohin lamang nila ako. Hinanda ko na ang aking sarili sa mga maaaring maganap kinabukasan ngunit hindi pumasok si Nika na bihira naman niyang gawin dahil nga kilala siya sa pagiging masipag. Kahit gusto ko siyang kausapin kaagad ay wala naman akong magagawa kung hindi ang maghintay dahil hindi naman siya pumasok. Gusto ko na lang din na matapos ang lahat ng ito kaya naman naisipan kong i-message na lamang din siya. Na nagsasabing alam ko na ang lahat ng tungkol sa relasyon nila ng aming head at makikipaghiwalay na ako dito. Masakit man sa akin ang mga nangyari ay kailangan ko itong tanggapin. May mga katrabaho kaming nagtatanong sa akin kung bakit wala si Nika pero sinabi ko na lamang na hindi ko alam dahil maging sa chat ko ay hindi din siya nag-reply. Ang tanging pumasok lamang ng araw na yon ay ang aming head na tila balisang-balisa. Halos gulong-gulo pa nga ang damit nito na akala mo ay hinatak mula sa pinakailalim na bahagi ng drawer. Nagtataka man ako ay mas nanaig sa akin ang aking galit. Kaya naman buong maghapon na yon ay hindi ko siya kinausap. Mukhang wala din naman itong balak na kausapin ang kahit na sino sa amin dahil nagkulong lamang ito sa kanyang opisina. Nang sumunod na araw ay hindi muli pumasok si Nika sa aming office. Maging ang message na sinend ko sa kanya kahapon ay nanatiling walang anumang response. Dahil gusto ko na ding matapos ang aking problema ay nagpasya akong puntahan na muli siya sa kanyang apartment upang personal na kausapin. Pagka-out ko sa opisina ay agad akong tumungo sa kanyang apartment. Pagdating doon ay nagtaka naman ako dahil napakadaming tao sa paligid at may mga pulis pa. Hindi naman ako tsismosong tao kaya naman dumiretso na ako sa aking pupuntahan. Ngunit habang papalapit ako ng papalapit doon ay parang mas dumadami ang komosyon na nagaganap. Nang makarating ako, ang apartment ni Nika ay nandoon ang ilang mga pulis at may caution stickers na nakadikit pa. Agad-agad naman akong lumapit sa mga pulis dahil iba na ang kabang aking nararamdaman.
Tinanong ko sila kung ano ang nangyari at bakit naroon sila sa bahay ng aking katrabaho. Tinignan naman ako ng pulis at tinanong kung ano ang relasyon ko sa katrabahong tinutukoy ko para puntahan ko ito. Inamin ko naman sa mga ito na nobya ko siya, ngunit hindi ito nag-reply sa aking mga mensahe. Kaya naman naisipan ko siyang puntahan na lamang sa bahay niya. Nagbulungan ng mga pulis bago ko kinausap na kung maaari daw ba akong sumama sa kanila sa presinto upang matanong ng ilang mga bagay-bagay. Ayaw ko pang sumama noong una dahil natatakot ako kung bakit nila ako kailangang imbitahan. Samantalang nais ko lang namang makausap si Nika. Dito ay sinabi nila na ang nagmamay-ari daw ng apartment na aking pupuntahan ay wala na. Natagpuan daw itong patay ng kanyang landlady sa loob ng kanyang kwarto. Base sa naabutan nilang kalagayan ng katawan nito ay hindi ito simpleng aksidente lamang at maaring may ibang taong sangkot sa kanyang pagkamatay. Alam kong pinaghihinalaan ako ng mga pulis dahil nga sa relasyon ko kay Nika. Ngunit alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang mali kaya naman sumama din ako ng maayos sa kanila. Nang nasa presinto na kami ay tinanong lamang nila akong kung kailan ko huling nakita si Nika at ano ang ginagawa ko sa mga oras na kanilang nabanggit. Sinagot ko naman ang mga tanong nila ng maayos. Nang masigurado na marahil nila na imposibleng ako ang may gawa ng krimen ay tinanong nila ako kung may kilala ba akong individual na may galit sa biktima na posibleng gumawa ng brutal na krimen na ito. Wala naman ako masabing tao sa kanila dahil hindi pa naman kami ganon katagal ni Nika at kilala siya bilang mabait na tao. Ngunit nang mabanggit nila ang estimated na araw kung kailan siya nawala ay doon ako kinutuban. Sa isang tao na nakita ko na kasama sa araw na binanggit ng mga pulis. Nakagawa man siya ng kamalian sa akin, ay gusto ko pa rin siyang matulungan na makuha ang hustisya na nararapat sa kanya sa abot ng aking makakaya. Kung tama man ang aking hinala, imposibleng maging lead ito sa mga otoridad upang maresolba ang kaso. Dito ay ikinuwento ko sa kanilang mga nakita at nalaman ko ng araw na yon. Ora-orada rin ay agad silang nagpadala ng mga kasamahan nila sa lokasyon ng aming head upang madala din ito sa presinto at makwestiyon. Pinaalis na rin naman nila ako ngunit pinaiwanan lamang nila ang aking numero kung sakali man na may madiskubre sila. Wala naman akong naging balita pa matapos ang araw na yon. Kinabukasan ay binalita ko sa aming mga kasamahan ang kalunos-lunos na nangyari kay Nika. Maging sila ay nagulat at nagtataka kung sino ang gagawa ng bagay na yon sa isang katulad niya. Nagpasya kami na pumunta sa burol niya na gaganapin sa lugar ng kanyang tiyahin malapit lamang sa kanyang tinutuluyan. Ilang araw matapos ang pagkakadiskubre kay Nika ay isang tawag ang nagdulot ng takot sa aking puso. Ayon kasi sa mga pulis na noong question daw nila ang aming head ukol sa aking nakita, ay wala daw itong alam sa aking pinagsasasabi. Kaya naman hinanapan muna nila ito ng ebidensya bago tuluyang maaresto. Nang nakakalap na daw sila ng sapat na ebidensya ay hindi na daw nila naabutan sa kanyang bahay ang aming head at posibleng nagtatago na ito. Mukhang tama nga ang aking hinala na ito ang may kagagawan sa nangyari kay Nika. Tumawag lamang daw sa akin ang mga pulis upang sabihan ako na mag-ingat dahil na nga din sa ako ang nakakita sa kanya at magsisilbing witness kung sakaling maiharap na siya sa korte. Parang nalutang ako matapos kong marinig ang bagay na yon. Dahil posibleng balikan ako ng head namin. Upang hindi ako gaanong maparanoid ay inisip ko na lamang na wala naman sigurong mangyayari dahil kung gusto man akong saktan ng taong yon ay noon pa niya ginawa yon. Ayoko din kasing takutin ang aking sarili dahil makakaapekto ito sa aking trabaho. Mas kampante ako ng pag-uwi ko ay wala namang aberyang nangyari sa akin kaya naman akala ko ay maayos na ang lahat. Ngunit nagkamali pala ako. Pagka-uwi ko ay nahiga muna ako saglit sa aking kama dahil pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Parang napakaraming nangyari sa loob lamang ng ilang araw. Papikit na sana ang aking mata. Nang maramdaman ko ang kakaibang lamig sa aking paligid. Napatingin naman ako sa aircon na nasa aking kwarto ngunit same pa din naman ang temperatura nito kanina. Hindi maganda ang pakiramdam ko
sa nangyayari kaya naman inikot ko ang aking paningin sa paligid. Nung una'y wala naman akong napapansin na kahit na anong kakaiba hanggang sa mapadako ang aking mata sa may kusina. Mula doon ay nakita kong nakatayo si Nika, tumutulo ang luha sa kanyang mga mata ngunit walang boses na lumalabas mula sa kanyang mga labi. Nanlamig ang aking katawan nang makita ang kanyang itsura. Duguan siya lalo na sa parte ng kanyang tiyan. Naalala ko tuloy bigla yung kwento sa akin ng mga pulis na tadtad ng saksak si Nika sa tiyan at ibang bahagi ng kanyang katawan. Kahit alam kong hindi na siya nabibilang sa ating mundong ginagalawan, ay mas nang ibabaw sa akin ang awa kesa takot dahil sa kanyang sinapit. Tatangkain ko sana siyang kausapin upang malaman kung bakit siya nagpapakita sa akin ngunit ang kanina ay malungkot na ekspresyon ng kanyang mukha ay napalitan ng takot. Itinaas niya ang kanyang kamay at tila may tinuturo sa may bandang cabinet ko. Nagtataka naman ako sa kanyang ginagawa and at the same time ay napapaisip din kung ano ang meron sa bahaging yon ng aking kwarto para ituro niya ito. Magsasalita na sana ako. Ngunit sinenyasan lamang ako nito, Papa Dudut, na huwag daw akong maingay. Sinenyasan din niya ako na sumunod sa kanya. Bagaman at nag-aalangan ako sa kung ano ang nais niyang ipahiwatig ay sumunod naman ako sa kanya. Lumabas siya ng aking bahay at doon ay biglang nawala. Nagpalingalinga pa ako sa aking paligid ngunit hindi ko na talaga siya nakita pa. Akmang babalik na ako sa loob ng walang ano-ano'y may humahangos na isang individual sa akin. Kabado pa nga ako kung bakit ito tumatakbo patungo sa akin. Ngunit nang nasa harapan ko na siya, ay nalaman kong isa pala ito sa mga tinalagang pulis sa magbabantay sa paligid ng aking tinutuluyang bahay. Ayon sa kanya may nakuha siyang report mula sa isang misteryosong tawag na may pumasok daw na isang lalaki sa aking bahay habang nalingat siya sandali. Upang makasigurado ay agad kaming pumasok sa bahay upang tignan ang bawat sulok nito kung talagang may nakapasok nga ditong ibang tao. Pagpasok namin doon ay ang bukas na cabinet at bintana na lamang ang aming nakita. Doon ay tila nag-flash sa isipan ko si Nika. Kaya pala tinuturo niya ito sa akin dahil posibleng may ibang tao pala na nagtatago dito at binabalaan niya ako. Kung sino man ang pumasok na yon ay wala akong ideya. Upang hindi na maulit ang ganitong insidente ay napagpasyahan na lamang na lumipat ako ng ibang matutuluyan pansamantala hanggat hindi pa nakikita ang head namin. Ayoko naman hanggang sa trabaho ay may nakabantay sa akin kaya naman hindi na ako nagpasama pa dito. Kahit na nag-aalala ako para sa kaligtasan ko ay hindi ko naman maaaring hayaan na mapabayaan ko ang aking trabaho. Natapos naman ang buong araw na yon ng walang aberya. Paglabas ko ng opisina ay padiretso na sana akong patungo sa lugar kung nasaan ang nagbabantay sa akin ngunit nang patawid na ako ay muli ko na namang nakita si Nika. Umiiling ito sa akin na para bang nagsasabi na huwag akong tumuloy doon. Tumingin-tingin ako sa paligid ngunit wala naman akong makitang kahit na sinong kahinahinala. Kaya naman hindi ko maintindihan kung bakit niya ako pinagbabawalan. Napapakamot sa ulo na lamang akong tumuloy sa pagtawid. Nakakailang hakbang pa lamang ako sa may pedestrian lane nang may humarurot na sasakyan na biglang sumulpot sa may kanang bahagi ng kalsada. Tila nag-slow motion ang lahat sa akin habang nakatingin sa papalapit na sasakyan. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa dahil sa gulat na aking naramdaman. Halos malapit na ito sa akin nang bigla ko maramdaman ang aking katawan na tila may humila sa aking katawan paalis sa kinakatayuan ko at natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakaupo sa may gilid ng kalsada habang ang sasakyan na kanina ay muntik nang makasagasa sa akin ay nagpatuloy lamang sa paganda. Rinig ko ang natatanantang komosyon ng mga nasa paligid ko ngunit wala akong maintindihan sa mga sinasabi nila. Blanko ang aking isipan sa mga nangyari. Paglingon ko sa aking likuran ay wala akong nakitang sino man na maaaring humila sa akin. Tinangka kong tumayo ngunit ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod dahil sa pangyayaring yon.
Naramdaman ko na lamang na may tumutulong sa aking tumayo at may tinatanong ito sa akin, ngunit hindi ko na talaga maintindihan. Ilang saglit pa ay nakita ko na lamang ang nagbabantay sa akin. Itinigil nito ang kanyang sasakyan sa harapan at inalalayan ako na makasakay doon. Habang nasa biyahe kami ay nagtanong ito kung ano ang naganap. Doon ay binahagi ko ang biglang pagsulpot ng sasakyan na yon at aksidenteng muntik nang mangyari sa akin. Sa mga nangyari sa akin ngayong araw ay parang na-trauma ako. Hindi ko akalain na ang simpleng pakikipagrelasyon ko kay Nika ay magdudulot pala sa akin ng ganitong karanasan sa buhay. Pagdating sa bahay na aking pansamantalang tinutuluyan ay doon lamang nag-sink in sa akin ang lahat. Mukhang si Nika muli ang nagligtas sa akin. Kung bakit niya ito ginagawa ay hindi ko alam. Nagpapasalamat naman ako sa kanyang ginagawa, ngunit hindi ko din maiwasang isipin na kung hindi dahil sa kanya ay hindi din ako masasangkot sa ganitong sitwasyon. Tila narinig naman niya ang aking mga hinaing dahil muli siyang nagpakita sa akin. Malungkot ang mukha nito na tila ba humihingi ng tawad. Matapos noon ay biglang muli siyang nawala na parang bula. Kung bakit siya muling nagpakita, yun ang hindi ko alam ng mga oras na yon. Parang nasanay na din ako sa mga biglaan niyang pagpapakita at paglalaho ng biglaan. Ewan ko ba kung bakit imbis na matakot ako sa kanya ay parang normal lamang na makita ko siya kahit pa nga duguan ang kanyang itsura. Naisip ko din ang mga oras na yon kung gaano ang hirap at takot na naranasan niya habang ginagawa sa kanya ang brutal na krimen na yon. Nasa ganon akong pag-iisip nang makarinig ako ng kaluskos mula sa mga bintana ng kwarto na aking tinutuluyan. Agad akong tumayo upang silipin kung ano ang pinanggagalingan ng ingay na yon. Pero napatras din ako nang makita ko na mula sa bintana ay naroon ang aming head. Nakangisi ito sa akin na parabang tuwang-tuwa ito sa nakikita niyang takot sa aking mukha. Ibang-iba ang head na kaharap ko ngayon kumpara sa nakikita ko sa opisina. Tila nababaliw ang aking kaharap habang hawak-hawak nito ang isang kutsilyo. Napatras naman ako at akmang tatakbo na patungo sa pintuan, ngunit agad niya akong nahawakan at itinutok ang hawak niyang kutsilyo sa aking tagiliran. Bumulong pa ito sa akin na subukan ko daw sumigaw at matitikman ko daw ang kung anong dinanas ni Nika sa kanya. Galit na galit itong nagpatuloy sa pagsasalita at ako naman ay sinisisi nito sa mga nangyari. Ayon sa kanya, kung hindi daw sana ako pumasok sa relasyon nila ni Nika ay hindi daw niya magagawa ang lahat ng ginawa niya. Papayag din daw sana si Nika noon na ipalaglag ang batang dinadala niya, ngunit dahil sa pakikialam ko at pag ako dito ay hindi natuloy ang lahat ng kanyang plano at napilitan siyang patahimikin si Nika upang hindi makapagsumbong sa kanyang asawa. Habang nagkukwento siya ay hindi ko maiwasang makaramdam ng galit para sa sinapit ng babaeng minsan ay naging parte ng aking buhay. Dala pa rin ang emosyon ay nagkaroon ako ng lakas upang manlaban sa kanya. Mas matangkad sa akin ang head namin, kaya naman buong puwersa akong nakipagbuno sa kanya upang makawala sa kanyang pagkakakapit. Marahil ay nabigla din siya sa aking ginawa, kaya naman agad din niya akong nabitawan, ngunit napaupo ako sa sahig. Nakabawi naman agad ito sa kanyang pagkakagulat at akmang sasaktan ako nito. Nang walang ano-ano ay lumitaw si Nika na galit ang itsura. Hinawakan nito ang kamay ng aming head at pinigilan ito sa kanyang balak na gawin. Halos manlaki naman ang mata ng aming head matapos makita si Nika. Sumisigaw pa ito na paanong nandito ka? Pinatahimik na kita. Tinangka nitong kumawala sa pagkakahawak ni Nika, ngunit bigo ito. Marahil dahil na rin sa komosyon na aming ginagawa ay nakuha nito ang atensyon ng mga nagbabantay sa akin at agad silang pumasok sa loob at naaktuhan nila ang nakaabang kamay ng aming head, kaya naman nagpaputok sila ng baril upang pigilan ng balak nito. Natamaan ito sa kanyang dibdib, kaya naman agad itong bumulagta at doon mismo ay binawian ito ng buhay. Ako naman ay tulala lamang sa lahat ng mga nangyari. Nang medyo nahimasmasan na ako ay doon ko lamang naramdaman ang lahat ng emosyon.
takot, tuwa and finally ay kapanatagan ng loob dahil sa wakas ay natapos na ang problemang aking kinakaharap. Pagkatapos po ng lahat ng iyon at nang mahinga na ako ng statement ng mga pulis ay agad din naman akong pinauwi. Hindi ko malubos maisip na sa ilang araw na yon ay tila napakarami ng nangyari sa aking buhay. Natuloy naman ang pagpunta namin sa lamay ni Nika. Doon ay nagpasalamat ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa ginawa niyang tahimik na pagliligtas sa akin. Hanggang ngayon ay medyo trauma pa din ako sa pangyayaring yon. Tulad nga ng aking sinabi, parang road to hell ang karanasan kong ito. Pero kahit na ganoon ay marami din akong natutunan. Pero matatagalan pa ata bago ulit ako pumasok sa isang relasyon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento and more power po sa inyo. At marami pong salamat sa pagbabahagi ng aking liham sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Zeki. Ang pag-ibig ay hindi lamang puro saya. Minsan ay may dala din po itong sakit, lungkot at maaaring takot sa ating buhay. Hindi man natin ito inaasahan ay madalas ay nagbibigay ito ng iba't ibang aral sa atin na siyang magsisilbi nating gabay sa hinaharap upang sa gayon ay hindi na muli tayong makagawa ng anumang bagay na siyang magdadala sa atin sa isa na namang kabiguan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe para sa mga horror stories na ating ina-upload. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Pagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagi na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories.